Sa gitna ng patuloy na reklamo sa mataas na singil sa kuryente, naglunsad ng magkakahiwalay na protesta ang mga advocacy group para manawagan ng pananagutan mula sa mga power company. Hiniling din nila ang masusing investigasyon sa mga di umano'y questionableng dagdag singil sa electric bills at pagpapalawig ng suspensyon sa service disconnection. Narito ang politiko update ni Che Sulit. Ano po? Itigil na ang pagpapasa sa mga consumer ng bigat ng pagsirit ng singil sa kuryente. Yan ang panawagan ng mga advocacy group na nagprotesta sa harap ng isang Meralco Business Center sa Quezon City. Muling nanawagan ang akbayan, sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, kasama ang iba pang mga Meralco customer, na agarang aksyonan ng mga opisyal at otoridad ang mahal na singil sa kuryente. Hiling din ng mga grupo, palawigin na ang suspension sa service disconnection. Maraming pamilyang Pilipino pa kasi ang nahihirapang bayaran ang sinisingil ng mga distribution utility. Giit din nila, isulong na ang masusing investigasyon sa Kongreso. Dapat daw suriin ng mga mambabatas ang umano'y questionableng dagdag singil sa billing. Yung kuryente po ay isa sa mga main necessity po ng mga ordinaryong pamilyang Pilipino at nagbabayad po tayo ng napakalaki at hindi po dapat muli yung mga manggagawa natin yung pumapasa nito. Ito na ang ikalawang protestang isinagawa ngayong linggo. Noong Martes, naglunsad din ng demonstration ang Power for People Coalition, isang network ng mga grupong nagsusulong ng clean and affordable energy para sa lahat. The pass-through needs to be addressed. Okay? Yung reliance sa fossil fuel na pinapasa lang sa atin, decision ng mga korporasyon that puts in peril yung economic na kalagayan ng ating mga kababayan needs to really be addressed. Yun yung pinakasusi dito. Pinuntirya din ni Arances ang pagpalya ng mga power plant na nagdulot ng rotational brownout sa ilang bahagi ng bansa. Inimbestigahan na ito noong June 2021 sa panahon ni then Energy Secretary Alfonso Cusi. Ang the last administration ni Cusi are saying or alluding to na merong economic sabotage issue dito. So, those investigations need to be submitted and need to be transparent. Ano ba ang resulta ng lahat ng investigasyon na to? So, kaya natin nire-reiterate na dapat itaas yung penalty ng mga unplanned shutdowns na yan. Una nang sinabi ni ERC Chair Francis Saturnino Juan, expected nang dadami ang reklamo ng mga consumer dahil sa mataas sa singil sa kuryente nitong mga nakaraang buwan. Paliwanag niya, posibleng ang nagtulak pataas sa electricity rates ang mas malakas na demand sa gitna ng limitadong power supply. Dagdag ni Juan, patuloy na minomonitor ng ERC ang electricity rates at ang mga pass-through cost na sinisingil na distribution utilities sa mga consumer. Binigyang diin din niya, hindi lamang Meralco ang apektado, kundi mahigit 140 distribution utilities sa buong bansa. Nananawagan din ang akbayan, sentro at mga Meralco consumer ng mas matibay na proteksyon laban sa sobrang taas sa singil sa kuryente sa gitna ng idineklarang National Energy Emergency ng pamahalaan. Umaasa ang mga grupo sa tulong ng congressional probes, makakamit ang pananagutan. Maisusulong din ang makatarungang singil para sa mga consumer. Para sa Politico Nightly, Che Sulit, Billionaire News Channel.